Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paanong masasabi ni Jesus na ang kaniyang ibinibigay na kapayapaan o ang kaniyang ibinibigay sa kaniyang mga alagad ay kapayapaan? Gayong sinabi niya ito bago siya dakpin ng mga Romano. At pagkatapos niyang dakpin ng mga Romano, naghiwa-hiwalay ang kaniyang mga alagad. Papaanong kapayapaan ang kaniyang ibinigay sa kaniyang mga alagad nang pagkatapos nilang makita siya na pinaparusahan, ipinako sa krus, pinatay sa krus, takot ang nangibabaw sa mga alagad. Papaano niyang masasabi na kapayapaan ang kanyang ibinigay sa kanila nung pagkatapos niyang umakyat sa langit, nagtago ang mga alagad sa isang bahay? Ano ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo? Malalaman din natin ito sa sinabi niya sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ibig sabihin, sa pananaw ng tao, ang kapayapaan na ating iniisip, yung kapayapaan na hindi magulo, walang hidwaan, walang galit. Pero ang kapayapaan ni Jesus, ang kapayapaan ng Diyos ay kakaiba. Kakaiba ang kapayapaan. Bakit? Pagkatapos niyang sabihin ito sa kanyang mga alagad at nang muli siyang mabuhay, inusig ang mga alagad. Dinakip ang mga alagad, pinatay ang mga alagad dahil sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. Pero, ito po ang nakapagtataka. Kahit inuusig sila, kahit dinadakip sila, hinahanap sila, kahit pinaparusahan at pinapatay sila, nagpatuloy pa rin ang mga alagad sa pangangaral. Nagpatuloy pa rin ang mga alagad sa pagkukwento sa kanilang karanasan kay Jesus. Bakit? Kahit sa gitna ng banta sa kanilang buhay, payapa ang kanilang mga sarili at alam nila na ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos. Yun pala ang ibig sabihin ng kapayapaan ni Jesus. Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa isang lugar, walang manggugulo sa'yo, wala kang makakaaway. Hindi pala yun. Para pala kay Jesus, ang kapayapaan na kanyang ibibigay, na ibinigay sa kanyang mga alagad, sa harap ng banta ng buhay, sa harap ng hindi sila naiintindihan ng mga tao, patuloy pa rin sila ng pagtuturo sa kanila at pangangaral sa kanila. Kahit pinagagalitan sila, kahit pinagbabantaan sila, kahit pinatay sila, tinanggap nila ang kamatayan at pag-uusig na payapa ang kanilang kalooban. At yun siguro ang paalala sa atin. Maraming mga taga rito sa atin sa Peña Francia ang nagbabahagi at nagkikwento kapag mayroon tayong holy hour or I would say holy minutes dito sa atin. Marami ang nagkikwento na pumapasok dito, may dinadalang problema sa kanilang isip, balisang-balisa, may hinihiling sa mahal na birhen, pero sa harapan ng banal na Santisimo Sakramento sa altar, nakakaramdam ng kahit panandalian lang, kapayapaan sa harapan ng Diyos. Ito yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ni Jesus. Puno man tayo ng galit, mayroon man tayo iniisip na mga problema o kung anumang mga hamon sa buhay, pero sa kanyang harapan, napapanatag ang ating kalooban. Kahit sa paglabas natin sa simbahan, haharap muli tayo ng mga hamon sa buhay, pero ang mahalaga, binibigyan tayo ng assurance ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan.
At yun po ang dapat isipin natin. Yun po dapat ang ating hinihiling sa Diyos, na ating panghawakan ang kanyang mga salita na ito. Dahil sa maraming pagkakataon, sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, nakakalimutan natin ito. Nakakalimutan natin ang kanyang mga salita. At ang ating hiling lagi at ang ating dasal, tulungan tayo ng banal na Espiritu na ipaalala ang mga salitang ito ni Jesus. Humarap man tayo ng problema, magdala man tayo ng gaano man kabigat na problema sa ating buhay. Pero sa kanyang harapan, sa ating pagsumamo sa kanya, sa ating pagdasal sa kanya, maramdaman natin ang kanyang presensya. Kapag sa harapan ng banal na Santisimo Sakramento, nararamdaman mo ang kapayapaan sa iyong puso. Yun po ang presensya ng Diyos.